Isang magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga, kung ano man pong oras po ninyo mapanood itong ating munting programa. Salamat po, una po sa lahat sa inyo po, una sa lahat sa Diyos, sa inyo po mga kababayan, sa aking mga subscribers, salamat po sa inyo na kayo po ay nag-subscribe dito po sa aking munting channel. At sana po ay huwag po kayong magsasawa. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kumusta po kayo sa mga kapatid, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. At atin pong papakinggan ito pong kay Sir Mike Abe. Naayon po sa kanya, itong ating Vice President ay lalo po magagalit. Bakit po? Ay pakinggan po ninyo ang magiging dahilan dito po sa programa ni Sir Mike Abe Opinion. Itong matalo doon sa nakarang eleksyon sa Leyte, hindi naman nangyari. Di ba? Pagkatapos ngayon, hindi pa nga nakakapanumpa si Congresswoman-elect Laila de Lima. Kinuha na, inopera na ni Speaker na maging bahagi ng prosecution panel para sa impeachment o article of impeachment ni Sara Duterte sa Senado na gagawin magsisimula next month hanggang sa 20 Congress. At dahil dyan, kaya ko nasasabing lalong manggigigil at magagalit si Sara Duterte kasi ayaw din niya kay Laila de Lima. Pangalawa, itong pasimpleng galaw ni Speaker ay talagang malalim. Simpleng galaw para masaktan, matakot, at nagpapatibay na talagang hindi nila binibiro at seryosong haharapin ang mga kaso ni Sara Duterte tungkol sa paggastos ng pera sa Office of the Vice President at paninindigan ng Speaker of the House at ng Kongreso sa pangkalahatan ang kanilang kaso article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Yan po ang mensahe niya. Di ba? Isipin mo sa dami-dami ng mga bagong congressman, sa dami ng mga dating congressman at nahalal na congressman ng mga abogado. Pero ang kinuha nila ay itong dalawang parehong ininsulto, pinersonal nitong mga Duterte na si Laila de Lima at Congressman-elect na si Jokno. Di ba? Matindi po ang pamimersonal dyan ng pamilyang Duterte ng mga nakaraan. Parang nagkabaliktaran po ngayon Dati si Laila de Lima po yung kinasuhan po ng mga Duterte at nakulong nga po ng 7 taon. Ngayon naman, nagkabaliktad. Dito naman si Laila de Lima ang magiging prosecutor nitong si Sara Duterte sa impeachment. Kaya po talagang bilog ang mundo. Panahon nila, may panahon yung tatay nila at ngayon nga, panahon naman ni Laila de Lima. Ganyan naman nangyari. At dahil dyan, siyang hinugot ni Speaker para maging taga-usig sa kaso ni Sara. Kaya ho talagang lalong uminit. Yan ang sitwasyon. Kung yung mga gugunita, pinersonal ng dating Pangulong Duterte, itong si Laila de Lima ay pinakulong ng 7 taon. Si Jokno, pinersonal, pati ipi niyan, pati yung pagkatao niya, nilait-lait ni Digong Duterte. Ngayon, Congressman-elect, prosecutor, talagang weather lang. Sabi nga nila hindi lahat ng oras ay sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayo ang nangingibabaw. Ito na ngayon, nabaligtad na sitwasyon. Ang nilait-lait nyo ngayon ay elected na, may mandate na, inihalal ng taong bayan sa ilalim ng party list law. De Lima at Jokno. Any comment, reaksyon? Malaya po kayo. Talagang hindi mo talaga masasabi po yung panahon talagang noong kapanahunan ng Pangulong Duterte para bang wala nang katapusan yung kanyang kapangyarihan.
Pero ngayon nabaliktad na, si Laila de Lima na ngayon ang prosecutor nitong si Sara Duterte. Kaya po kumbaga umiikot talaga ang kapalaran, po. Tuloy po natin. Kaya ba nila yan? Eh di abangan natin. O kayo mga DDS at kayo mga supporters, di ba kayo napapagod na ipagtanggol nyo yan ang ipagtanggol? Di ba kayo napapagod na manlilang kayo ng manlilang? Ang rule of law, pagpapatupad ng batas, hindi po yan kayang talunin ng mali at fake information. Ang patuloy na batikos nyo sa Marcos administration, ang patuloy nyong panlalait sa pamahalang ito, dahan-dahan kayong sinasagot harap-harapan ng Malacanang through Malacanang Press Officer Communication Undersecretary Attorney Len Castro. Diyan palang hirap na kayo Di ba? Lalong nagkabukuhan na maraming pay, maraming personal na panlalait, paninira kayo. Malaking bagay po talaga itong si Yusek Castro po sa gobyerno, kasi isang taon po yata yun na mahigit na hindi man lang sumasagot ang ating gobyerno sa paninira ng mga kabila po. Ngayon nung pong magkaroon po ng tagapagtanggol, tagapagsalita, ay medyo nakalaban-laban po ngayon. At isa nga rin po yan sa nakikita ko na nagiging sanay kung bakit yung mga alyansa ay mahina po, dahil po dyan sa mga ganyan na mga fake news na pinararating ng mga doon sa kabila. Yan ang aking pananaw po doon Sa gobyerno. Kaso eto't nagsalita ng bayan sa magitan ng eleksyon. Yung mga nilalait nyo at mga binabatikos nyo lalo pang lumalakas. Kasi 6 sa mga senador ng alyansa ay naging senador. Speaker na ayaw ninyo, naging speaker ulit. Di ba? Minority o kakaunti lang ang mga senador na naihalal ng mga pro-Duterte. Minority lang ang 3, 5, kumpara sa 24. 24 ang senador, kung 5 lang kayo, o di 15 pa rin, or 5 ay di ibig sabihin 19 pa rin ang majority. Dalawa doon ay opposition, 17 pa rin ang majority. Ayan ang sinasabi natin. Political, legal, pero siyempre, ano man ang inyong gagawin, aabangan kayo ng mamamayang Pilipino. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito. Huwag kayong magsasawa. Dahil ang mga balita, mabilis ang development, mabilis ang pagbabago. Nakita nyo, si Roque ang ingay-ingay ng mga nakaraang taon at panahon. Pero ngayon, biglang tamimi na siya. Ay warrant of arrest yan na hindi niya pwedeng taguan kasi lalong mas mahirap. Pag tinaguan mo ang kaso, baka ang dating yan sa taong bayan, guilty ka. Kung matapang kayo, abogado ka, naniniwala ka sa mga batas sa Pilipinas, dapat harapin mo. Pinagbintangan na wala na daw kwenta itong gobyernong ito. Lendak ka government na raw, sabi ni Harry Roque. Kung ganyan ang tinuturing mo, na mahina na itong gobyerno under President Marcos, paano ngayon yan? Umira lang batas. Walang kinalaman ng Malacanang, pero lumabas ang warrant of arrest mo, mahina ba yung gobyerno? Ang Kongreso, ang Judicial Body, Executive Department, kaya kahit merong co-equal sa kanilang kapangyarihan, separation of power, yan ay gobyerno pa rin pangkalahatan. Kaya kung sinasabi ni Harry Roque, mahina na itong gobyernong ito dahil may nakapasok daw na kailang mga kaalyado sa Senado, nagkakamali kayo. Ang batas kasi kailanman hindi nanghihina. Ang implementation lang ang mahina. Pero kung ipapatupad ng tama at napapanahon ng mga batas, walang gobyerno mahina. Lahat yan ay malakas. Kasi ang galaw ng gobyerno, under the law. Hindi naman katulad ng kailang gobyerno dati, under tokhang, under double barrel operation. Kaya, puro human rights violation na ngayon kanilang kinakaharap na. Iba. Kaya pag sinabi mong mahina na tumihina na ang gobyernong ito, kakulangan yan ng kalaman o personal na pag-atake yan.
Dahil ang batas ang umiiral at hindi yan nagbabago hanggat Nakikita naman po talaga natin ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang ipinaiiral yung batas, rule of law. Bagamat sinasabi po ng kabila na prosecution dahil kaaway, pero sa nakikita ko naman po sa aking pananaw, talagang may mga kaso sila na isinampas sa kanila na dapat nilang harapin. Kasi nga kung sa panahon po nila, yung iba nga pong mga tao ay talagang niwala man lang kumbaga pagkakataon na makapagpaliwanag, kumbaga kaagad na lang na pinapatay nung panahon na yon. Kaya kumbaga sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, binibigyan sila ng pagkakataon na maipaliwanag yung kanilang side sa pamamagitan po ng korte. Kumbaga maganda ngayon yung pinairal ng ating gobyerno, hindi katulad nung panahon ng Pangulong Duterte, na talagang ang daming mga nagbuwis ng buhay, maraming nadamay dahil po dyan sa tokhang po na yan. At nung panahon na yun ay si Roque ay talagang ipinagtatanggol niya yun. At ngayon naman po ay siya naman po ang inuusig na ng batas dahil sa kanyang kaso dyan nga po sa Pogo. Yan po yung naging ating napakinggan po kay Sir Mike Abe. At sana po ay mag-like din po kayo sa kanya, mag-subscribe. At ganoon din po dito sa aking munting programa na sana po ay kayo po ay mag-like at mag-subscribe. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Bahala na po kayong mag-comment kung ano po ang inyong nasa loob, sa loobin, tungkol dito po sa ating napag-usapan. Hanggang dyan po muli mga kababayan. At muli po gaya ng aking pong sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Babe po.